mga kapatid. And si Brother Ryan naman, isinad natin sa Rome para naman po umattend ang anniversary ni na Pastor Rod. Amen. So kailangan po natin gawin yon, and to God be the glory. Amen. Kakunti man tayo dito, literally. Amen. Pero madami tayo sa ginagampanan sa kaharian ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. So katulad po ng nabanggit ni Ate Bioli, lahat po ng inyong ibinibigay dito sa box na ito po ay natutulungan po yung gawain ng Panginoon to expand. Amen? And to God be the glory. Ngayon naman po tayo po ay alalahanin natin. Sinasabi ko lagi na special ang araw na ito dahil alalahanin natin po ang Holy Communion. Kaya po hinihingi ko po kayo na tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. At ang ating text ay makikita natin sa 1 Corinthians 11:23. 1 Corinthians 11:23 hanggang 26. Sa NIV po ito po ay mayroong title na The Lord's Supper or Holy Communion, tinatawag natin, or yung huling hapunan. And makikita po natin dito sa 1 Corinthians, amen? Ito po ay si Paul ang nagsasabi. So basahin po natin. 1 Corinthians 11:23. For I received from the Lord what I also passed unto you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. And in the same way, after supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. And Lord, salamat Panginoon, Lord God, na makikibahagi kami, Lord. Alalahanin namin, Lord God, ang mensahe, ang ginawa mo, Panginoon, sapagkat iyo itong utos. Ayaw mong ialis sa aming mga puso, Lord God, sa tunay na mensahe ng Biblia. Ayaw mo, Lord God, ito na mawawala ng epekto sa amin. Kaya Lord, dinadalangin namin ng iyong Santong Espiritu, Lord God, na siyang tagapagturo. Santong Espiritu, Lord God, na siya nagpapaliwanag, Lord God, ang siyang magturo sa aming kalagitnaan. We just allow you, Holy Spirit, speak, Lord God, direct to our hearts, Lord God. Comfort every needs, Panginoon. Patuloy mo kami i-transform, Lord God, by knowing the truth, Lord God, and the truth will set us free. So, Lord, set us free this morning for your glory. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Hallelujah. Makikita po lang dito ito po ay Lord's Supper. And ito po ay, ang original po nitong pangyayari ay nasa gospel. At makikita natin, mamaya ipapakita ko po sa inyo, ang setup ng gospel ay medyo kakaiba sa Corinthians, no? Dahil po nung inyong talagang pag tinignan natin ang gospel, ito po talagang ang Panginoong Hesus ay huling hapunan. Alam naman natin yung story. Alam niya yung huling hapunan niya kasama mga disipulo. And after that supper, siya po ay magpupunta na sa cross. Amen? Siya po ay makukrusify. Yun po yung nire-represent ng the bread and the cup. Pero sa Corinthians po, mapapansin natin, iba po yung konteksto niya. Ito po ay liham sa church. Merong kaguluhan, may division. And nasa kalagitnaan ng pagtutuwid ng sulat ng Corinthians ni Paul, ay sa gitna ng tinatalakay niya yung mga division, yung ako kay Paul, ako kay Apollos, sando doon. So lahat yung tinatalakay niya. And makikita natin sa gitna ng gifts sa Corinthians, sa pagdating ng 12 is mga gifts naman, ay naroon yung Holy Communion na mayroong nire-represent, no? And makikita po natin dito, ang unang-unang makita natin dito is ang Lord's Supper ay the celebration of Passover. Amen? Nung panahon po, ang Panginoong Hesus po ay maroon na makukrusify, yun po ay panahon ng Passover. Ang Passover, yun doon sineselebrate yung kanilang pag-alis sa Egypt, no? Napapunta silang Canaan, at habang sila'y nasa wilderness, dapat i-celebrate ang Passover. Ibig sabihin ng Passover, sabi doon, bago umalis sila sa Egypt, maghagpos kayo ng dugo ng tupa sa pintuan at saka sa bintana, at ihagpas nyo sa kaliwa at sa kanan, at saka doon sa itaas ng doorpost, na hindi po ay nagre-represent ng cross kapag po yun ay tinignan ninyo. Amen?
And makikita natin po, ang celebration po ng Passover is Jesus Christ is our Passover Lamb. Say amen. Amen. Kaya po mamaya, pag inalala natin yon, si Jesus Christ ang ating nasa isip. Amen? So kaya po sabi doon kaya po nasabi din natin kanina, ang context ng 1 Corinthians 11:23 and 26, meron pong division. Kaya kung babasahin niyo po doon, sabi doon ay, ang iba sa inyo ay busog na. Yung iba naman ay gutom na dahil kayo kumakain. Dahil po by culture, ang mga Christian nung una, by culture, meron lagi silang patlak kung tawagin. Parang mamaya. Every time na sila sama-sama, meron silang patlak. Amen? Ay dito sa patlak nila, yun po by culture, no? Doon po sa patlak nila, sabi doon ni Paul, ang iba sa inyo ay may gawain pa, parang ilalagay na sa ating context, yung iba kinakain na yung kanyang dala. Sabi, dala ko naman na rin, kakainin ko na, para mamaya, pag nagkasunggaban, amen, nakakain na ako. Sabi ko, nakakain na ako. Yung sabi doon ni Paul, yung iba sa inyo, busog na. Yung iba naman ay gutom dahil wala nang nakain. Ano sabi pa niya, meron sa inyo naman na lasing na. Lango na sa dahil umiinom, nasusobrahan. Sabi doon na iba'y drunk. Talaga yung word na ginamit yung drunk. At ang iba naman na hindi nakakainom. So makikita natin dito talaga, pag tinignan ninyo ang buong Corinthians, ito po ay meron po silang division na malimit or normal, sabihin na natin na paminsan nangyayari sa church. Say amen. Kaya po napakahalaga nitong sa Lord's Supper sa Corinthians, makita natin anong mensahe ng Panginoon. Kaya po ito pong, sabi nga ni Paul, ang sabi niya doon ay, what I receive, I pass on to you. At sabi ng ibang komentary, nung siya ay nakarating sa langit, sabi ng ibang komentary, dahil kasi nung nag-Holy Communion or sa Lord's Supper, ang Panginoong Isus, wala doon si Paul. Amen? Pero mayroong mga pangyayari na sabi ni Paul, nakarating ako doon sa langit. Kaya doon sa mga komentary, sabi niya, nakuha niya yung turo na yon direkta sa Panginoon. Kaya sabi niya, what I receive, I pass on to you. Amen? That is the Lord's Supper na binabanggit ni Paul dito. So makikita natin, ang dalawang nire-represent po ng Holy Communion, which is the bread and the wine, or the cup. And dalawa po ang inuutos sa atin ng tinatawag na church ordinances sa church. Amen? Ano nga yung unang ordinances? Ang water baptism. Amen? Sino ditong candidates ng water baptism? Amen? Amen. And then ang padalawa ay Holy Communion. At alam niyo po, ang napapansin ko dun sa dalawang, hindi naman difference, ang water baptism, nire-represent din po niya yung cross. The burial, the death, the burial, and the resurrection. The cross pa rin yun. At ang nire-represent naman ng Holy Communion is yung pa rin, yung dugo at saka yung katawan ni Kristo noong panahon na siya ipapako sa cross ng Kalbaryo. Is the same thing. Pero ang nakikita po natin, ang water baptism ay before Christ nag-enter sa ministry. Meaning, kapag tinanggap mo ang Panginoong Hesus as Lord and Savior, ang una mong gagawin is water baptism. Ang water baptism ay nagre-represent ng iyong tinanggap noong ang Panginoong Hesus. May nangyari sa loob. Ang sabi doon, sa pag-aaral natin, ayun naman ay public declaration na nangyari sa iyo sa loob. Kaya kung tinanggap mo ang Panginoong Hesus as Lord and Savior, na born again ka, kailangan mo mag-undergo ng water baptism. At i-cleanse na ang inyong conscience, amen? Marami siyang benefits sa atin bilang tayo ay human na Kristiyano. And makikita natin, ang water baptism is before Christ entering to the ministry, and then ang Holy Communion naman ay ang Panginoong Hesus bago siya umalis ng kanyang ministry. Say amen. So, laging from the beginning to the end, si Kristo yung gitna ng ating dapat nasa isip. Kaya sabi ng Panginoon, gawin niyo ito tuwing kayo ay magsasama-sama. Amen? Now, tatalakayin natin ang the bread. So, ipopokus ko lang po ang ating pag-aral sa pag-aalala sa Holy Communion. Amen? Ang number one ay the bread represent the body of Christ. Sabi mo nga, the bread represent the body of Christ. So, mamaya, hawak natin ang bread, inirepresent nun ay si Jesus Christ. Sabi doon, Jesus is the unleavened bread. Katulad po ng nabanggit natin kanina, yung pong ang Panginoong sa mo po doon as a Last Supper, amen, yun po ay festival ng unleavened bread. The first day of the feast is the unleavened bread. Meaning, pag sinabing unleavened bread, walang pampalsa. No? Talagang purong harina and tubig lang yon. So, ang ibig sabihin is, unleavened bread is absence of sin. Pag sinabing absence, walang kasalanan, walang bahid.
Kaya kita ninyo, ang Panginoong Hesus, nung siya ay dinala kay Pilate, sinuri siya ni Pilate, di ba, bago siya ibigay para i-crucify. Sinuri siya ni Pilate at sabi doon ay walang nakita si Pilate, amen, para ang Panginoong Hesus ay mapako sa krus na Kalbaryo. Ibig sabihin, wala siyang kasalanan. Sa Old Testament, ang lamb dinadala sa pare para suriin kung siya ay walang batik, hindi napilay, hindi bulag. At pag yun ay nakita ng pare, amen, na yun ay walang kasiraan, and then yun ay dadalhin doon para katayin o siya yung i-offering. Ang Panginoong Hesus, siya yung ating lamb sa New Testament. Amen? Kaya sabi doon, absence of sins or sin. Since leavened yeast or yung pampalsa cause bread to rise and represent corruption, unleavened bread represent purity and absolute holiness. Amen? Sabi doon ay kapag nire-represent natin, tinataas natin, aalalahanin ng tinapay, ang sabi doon ay represent purity and absolute holiness. Mahalaga po yun. Bakit? Kasi yun po yung tinanggap natin. Meaning, kaya kita nyo, hindi lamang siya ritual na tataas mo, din ilalagay mo. Ang sabi doon, tanggapin natin. Ibig sabihin, kakainin, magiging ikaw. Meaning na kung ano yung, ang Panginoong Hesus, kung ano yung tinatanggap mo, ikaw ay magiging yun. Kaya sa harap ng Panginoon, we are purity or purify and holy. Say amen. Amen. Parang mahina, hindi kayo sigurado. Say amen. Kaya sabi ng Panginoon, alalahanin mo. Kasi ito yung mensahe, ito yung ginawa ng Panginoon sa atin. And ang sunod naman doon is the bread of life, the bread of life. Ang nagre-represent din ng bread ng Panginoong Hesus is, Jesus declared that I am the bread of life, identify Himself as the spiritual nourishment necessary for eternal life. Kaya din, pag tinas natin ang tinapay, nagre-represent na yun ang Panginoong Hesus ang ating buhay. Kaya kapag tayo tumanggap sa Panginoong Hesus, alam nyo ba, sa atin po ay wala ng kamatayan. Kapag tayo ay nawala na, kapag tayo ay hindi na nahinga, umalis na sa katawang ito, tayo po ay tinatawag na sa eternal life. Wala na po yung kamatayan. And lahat naman ng hindi tumanggap sa Panginoong Hesus, ay sila po ay may possibility. Hindi naman natin, may possibility, malaki ang possibility nila na mabulit sila sa impyerno. Kaya po, napakahalaga na alam natin, sabi doon, at babasahin po natin ang John 6:25 to 27. John 6. Amen. Ang sabi po na John 6:25 to 27, when they found him on the other side of the lake, they asked him, Rabbi, when did you get here? Jesus answered, I tell you the truth. You are looking for me not because you saw miracle sign, but because you are 8 loaves and had your fill. Do not work for food to spoils, but for food to endurance. Tama ba ang binasa? John 6:25 to 27. Okay. I'm sorry, 35 po pala. 35 to 37. Ang sabi po doon ay, then Jesus declared, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry. And he who believes in me will never be thirsty. But as I told you, you have seen me and still you do not believe. All that the Father give me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. So makikita po natin dito kapag tinanggap natin ang Panginoong Hesus, sabi ng salita ng Panginoon, we will never be hungry or never be thirsty again. Amen? Kaya kapag patuloy nating tinatanggap ang Panginoong Hesus, amen? Alam mo, spiritually, supposed to be hindi tayo naghahanap ng maraming bagay. Kasi paminsan yung ating espiritu, ang espiritu po natin ay sabihin natin parang wala siyang kapayapaan sa mundong ito. Ang pagkain talaga ng ating espiritu is the Word of God. Kaya tayo kapag tayo na-expose masyado sa mundong ito, nagdi-desire tayo ng maraming bagay sa mundong ito, and then nakikita natin yung iba nakukuha natin, pero pag sinuri natin ang puso natin, parang hindi tayo kontento. Something lagi tayo hunger. Pero pag ikaw ay nasa Panginoon, alam mo na ang ginagawa mo ay para sa Panginoon, parang ikay kontento. Dahil yung tayo ay ginawa ng Panginoong Hesus para sa Kanya. Kaya sabi doon, Jesus Christ is the bread of life. Pag binasa po natin ang context niyan, ang sabi ng Panginoong Hesus,
yung mana na pumapatak noong panahon ni Moses sa Egypt or sa wilderness, sabi doon, ayun naman ay bread na galing sa Ama na nagbibigay buhay sa kanila sa lugar na walang buhay. Kaya sabi ng Panginoon, siya naman yung bread of life na parang walang buhay, pero pag nasa yung Panginoon, meron kang sigla, meron kang joy, meron kang kapayapaan because Jesus Christ is the bread of life. Kaya po makita natin kapag tinanggap natin at talagang tinanggap natin ang tinapay, amen, magkakaroon tayo ng buhay. Buhay dito ngayon na sa ating future and then buhay doon sa another, sabi natin sa kabilang buhay. So Jesus Christ is the bread of life. And then ang sunod pa doon is His body. Ang tinapay ay nagre-represent sa body ng Panginoon. Merong mga ibang mga nagtuturo na sabi doon, kapag tinatanggap mo daw ang tinapay, sabi nila daw, ay literal daw na katawan ni Kristo yun. Ma-encounter nyo kapag nag-aral pa kayo na mas malalim. Amen? Sabi nila kapag talagang itinas mo yun, talagang daw yun ay katawan ni Kristo. Pero sabi doon ng Biblia, yun ay symbolism lamang ng katawan ni Kristo at yun ang ating tinatanggap. Sinisimbolo yun naman nakalagay sa Biblia. Ang sabi doon, His body, during the Last Supper, nung sila'y nakaupo sa table, Jesus took the unleavened bread, took it, and gave it to His disciples, saying, "This is my body." Amen? Yung tinapay na yon, nire-represent ng katawan ng Panginoong Hesus na ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, ang katawan ng Panginoon ibinigay niya sa atin. Walang pwedeng kumuha ng katawan ng Panginoon dahil siya'y makapangyarihan sa lahat. Isang pitik lang ng Panginoon, patay lahat yung mga Romano na yon. Pero sabi doon, ibinigay niya ang kanyang katawan. Bakit? Dahil sa ating makakasalanan. Kaya mamaya, aalalahanan natin yung ginawa ng Panginoon at tayo naman bilang ding body of Christ. Makikita natin dito. Ano ang koneksyon ng tinapay ng body ni Kristo, literally noon, at ano ang koneksyon naman natin as a body of Christ? Ay isa po yun. Pag pinagduktong-duktong yung isa po yung tinutukoy niya sa body of Christ. Makikita natin kapag binasa natin ang Corinthians. So, nagre-represent din po yun ang body of Christ. And then, ano ang connection naman niya sa Passover? Passover connection. Just as the Passover lamb had to be without blemish. Amen? Ang tupa, iaalay sa Old Testament, wala siyang batik. Sabi doon, the bread of His physical body was without spiritual defect or sin. Ang katawan ni Kristo, amen? Walang bahid. Amen? Ngayon, pag nakita natin, bakit ang church ay katawan ni Kristo, bakit mayroong bahid? Ano ba ang inaalala natin kapag nakataas? Yung katawan ni Kristo. Amen? Kaya po, okay. Sabi doon yung nilagay ko po doon. So, participating of bread is a call for unity in the body of Christ. Kaya sabi doon ang pag-aalaala po sa tinapay ng Panginoon ay panawagan sa atin na tayo'y magkakaisa. Amen? Kasi po kapag sabi nga doon kapag kayo ay may division po kasi dito sa context nito ang binabagit na po natin dito yung sa Corinthians, merong division na nangyayari. At sabi doon ng iba ay nasunod kay Paul, at sinasabi ako'y kay Apollos, ang iba ay kay Cephas. Sabi din sila ba ay namatay sa ating lahat? Sila ba ay napako sa krus ng Kalbaryo? Sabi, di ba't silang lahat ay mga nagsasaka? At sabi doon, ang Panginoong Hesus ang namatay sa atin at siya po yung kaya magpalago sa atin. So, isinesentro ng mensaheng ito na tayo bilang mga Kristiyano, amen? Ito lagi nating tinutukoy, na sometimes na-open tayo sa ibang tao, sa church, sa loob ng church. And di natin nakikita na lahat ng bawat isa sa atin ay parte ng katawan ni Kristo. At sabi ng Biblia, kung tayo din na magdidevour, amen? Tayo din na magchichismisan, tayo din na magsisiraan, kung tayo din na maghihilaan, sabi doon, hindi nakikita si Kristo sa ating kalagitnaan. Ang taas, sabi doon, ang church ay nadidivide. Amen? Kaya ang Holy Communion or Last Supper, Lord's Supper ay nagre-represent or panawagan to the unity of the body of Christ. Kaya ang lagay po dito is your attitude toward your brothers and sister in Christ, the church, is the reflection of your attitude toward God. Amen? Alam nyo, suwagi ba sa isip natin yun? Sabi doon yung ating attitude sa ating mga kapatid sa Panginoon, amen? Ayun yung attitude mo sa body of Christ. Bakit? Kasi ang church, siya po ay body of Christ. Amen?
So kapag ibig sabihin, kapag ikaw ay laging galit sa iyong kapatid, nahihili ka, hindi maganda yung iniisip mo, negatibo, ibig sabihin, yun yung treatment mo sa Panginoong Isus. Marahil hindi natin alam. Kaya sabi dito, kung babasahin yung Corinthians, bababa kayo na kaunti, sabi doon ay, meron bang common, kasi nung una po, pag binasa niyo pa pababa, meron pong tinutukoy si Paul na sabi doon ay, may supper din ang demons. Uso nung una doon yung nag-o-offer din ng pagkain sa mga ribulto, which is yun ay mga idol. Yung word na idol, nandun yun. At sabi doon na ang idol at yung inihain na pagkain sa idol, sabi ni Paul, wala naman talaga yung kasaysayan. Ibig sabihin, wala yung kapangyarihan kasi nasa Panginoon na tayo. Pero sabi niyo, pero dahil ang mahirap doon, yung nag-aalay ng pagkain na yun, amen, hindi nila malalaman, yung attitude niya na nag-aalay, amen, yung pag-aalay niya yun ang devil, yung kaisipan na yun, or gawain na yun. Ngayon, sabi niya, kaya mayroong kaguluhan sa church, nag-iinggitan kayo, nag-uunahan kayong kumain, yung iba busog na, ang iba gutom. Hindi nyo ba nalalaman na yan ay sa gawa ng kaaway sa demons? Kaya sabi niya, walang common or walang pagsasama ang Lord's Supper at saka ng Demon's Supper. Kaya tayo, kapag tayo ay tumanggap ng tinapay, dapat aalalahanin natin si Kristo at aalalahanin natin tayo ay membro ng katawan ni Kristo. Amen? Yung attitude natin sa ating kapwa, ayun yung attitude natin sa Panginoon. Kaya ngayon, babaguhin na natin ang ating attitude sa ating mga kapatid sa Panginoon because we are the body of Christ. Amen? Kaya po mamaya aalalahanin natin kung paano nilatag ni Paul sa Corinthians ang Lord's Supper. Lord's Supper. Amen? Kaya po bumuli, sasabihin ko po sa inyo is your attitude toward your brothers and sister in Christ, the church, is a reflection of your attitude toward God. So, okay. So, nabanggit natin kanina po yung bread that offers idols is nothing. Basahin nga natin ang 1 Corinthians 10, 20 to 22. 1 Corinthians 20. Biruin mo, pwedeng mangyari na pare-pares tayo nag-undergo ng Holy Communion, katulad ng ginagawa sa Corinthian. Pero yung iba pala, iba yung pag-alala nila, iba yung attitude nila, ganun pala yung nangyayari. Parang communion sa supper ng Panginoon, pero magkakaiba yung sa harap ng Panginoon. Naroon yung word na demons, supper, nahapag ka rin, pero iba yung ugali mo, hindi mo ginagalang ang iyong kapatid sa Panginoon, yung nilinggay ng mga leader ng Panginoon. Kasi napakahalaga po pala nito sa ating kalagitnaan. Kaya sabi doon, no, but the sacrifices of pagans are offered to demons, not to God, and I do not want you to be participants with demon. Kasi ang ginagawa po nila ay may kaguluhan. And the same table, literally, but different tables spiritually. Amen? And then sabi pa doon, you cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons too. Hindi mo pa pwedeng nakaupo ka dito, ang iniinom mo ay cup ng demon, drink the cup of the Lord and the cup of the demons too. You cannot have a part in both the Lord's table and the table of demons. And the 22, last verse, are we trying to arouse the Lord's jealousy? Are stronger than He? Amen? Kaya po ngayon ay mamaya magkakaroon tayo ng reflection. Ano ba talaga itong hawak na ito? Ano ba talaga ang nire-represent nito? At kaya sabi doon, di ko lang nilagay yung verse, sabi doon, kapag ginagawa mo yun, sabi doon ay pakasuriin mo yung iyong sarili. Suruin mong iyong sarili, suruin mong iyong sarili sa harap ng iyong kapatid dahil yan ang katawan ni Kristo. That is the bread. Amen? And then, okay, basahin din nga natin ang 1 Corinthians 11, 18 to 22. Tingnan natin kung ano itong nating nilagay na notes. 1 Corinthians 11, 18 to 22. Ayan. Salamat sa media team, Brother Reb. In the first place, I hear that when you come together as a church, there are divisions among you, and to some extent, I believe it. Sabi ni Paul, ako minarinig na meron nag-division sa inyo.
Meron nagchichismisa kayo, meron hindi nagpapansin. Sabi ni Paul, para sa akin ay parang totoo. And then, in the first place, okay, the next verse, no doubt, there have to be differences among you to show which of you have God's approval. And then, so then, when you come together, it is not the Lord's Supper you eat. Kita nyo, sabi doon? Kaya kayo, kapag kayo nagsasama-sama, ganyan na sitwasyon nyo, hindi sa Lord's Supper ang kinakain nyo, sabi ni Paul. And sabi, for when you are eating, some of you go ahead with your own. Merong nasa likod, nakain na. Kinakain na yung kanyang dala. Sabi, akin naman to. Kaya sabi doon mamaya, sabi, wala ka ba kayong bahay na, pag niluto nyo, kumain na kayo. Para pagdala nyo, kaya sa sunod, wala nang kakain. Baka kayo hindi makapag-take ng Holy Communion. Sabi doon na, you go ahead with your own private supper. As a result, one person remain hungry and the other gets drunk. Amen? Don't you have homes to eat and drink in? Or do you despise the church of God? Amen? Napakalaga yung word na yun. O dahil binabaliwala mo, hindi, wala naman yan. Ano lang yan, gawain lang yan. Pero titingnan natin, dapat napakalaga nitong gawain na ito. Amen? Dahil ang nire-represent natin, tayo ay body ni Kristo. At yung tinapay na yun ay si Kristo din. Hindi na kung mapangit man o ugali o ayaw man sa iyo ng ang ating tingnan doon, He is a part of the body of Christ. Amen? And then sabi doon ay, or do you despise the church of God by humiliating those who have nothing? Dahil kasi, sabihin, wala masyadong madala. Ay, dala ko naman na rin, kakainin ko na. Kaya yung isa, nagutom na. Kasi barahil walang madala. What shall I say to you? Shall I praise you? Certainly not in this matter. Amen? So, hindi ko kayo pupurihin sa ganoong kalalagayan. Amen? So, okay. So, yun, makita po natin dito na huwag masingitan. Tayo mamaya may Lord's Supper. Amen? Magkakaroon tayo mamaya na reflection. At lahat tayo ay believe na kailangan natin mag-reflect. Habang tayo siguro nakapikit, ang tatamaan ito yung mga iniiwasan mo. Mga tao na parang hindi mo gusto. So yun yung mga mukhang lalabas habang nakapigit kayo. And sabi, Lord, katawan ito ni Kristo. And then yun dapat mong itrabahuhin na mahalin natin ang kapwa natin. Amen? Kasi tayo po ay hindi karapat-dapat. Hindi tayo naghanap sa Panginoon. Pero tayo ay ginawang karapat-dapat ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, kung ano yung tinanggap mo, yun din yung ibigay mo sa iyong kapwa. Kaya alilanahanin natin. And number 2 is, the cup represent the blood of Jesus. Amen? So, atonement and forgiveness. In the Bible, it is taught that without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. Kapag walang pagbububo ng dugo, kapag walang buhay, amen, nakinitil, wala ding pagbabayad. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya sa Old Testament, pag sila yearly pupunta sila doon sa temple, para sa kanilang mga kasalanan, pupunta sila sa temple, hindi na wala silang dala. May dala sila at hayop na buhay dahil kailangan yung araw na yon may mamatay para sa kanyang kasalanan. At lahat tayo nagkasala at dapat may mamatay sa ating posisyon. Amen? Kaya ang Panginoong Diyos siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo para po sa ating katatayuan. Kaya po ang tawag sa pagkamatay ng Panginoong Diyos ay substitutional death ng Panginoon. Ang tawag doon ay substitutional death of Christ. Meaning, supposed to be na ako nandoon, ang sabi ng Panginoon, time first, time out, substitution. Amen? Ang Panginoon ng Jesus kumuha doon sa posisyon natin at sa'yo namatay. Bumagsak sa Kanya ang lahat ng ating kasalanan. Kaya po ang tawag doon is substitutional sacrifice ng Panginoong Jesus. Atonement and forgiveness. Kaya tayo po lahat ay pinatawad na ng Panginoon. Sabihin mo nga sa iyong katabi, pinatawad ka na ng Panginoon. Amen. Kaya sabi, pinatawad na din kita. Hindi na masabi. Wala naman palang kasalanan. Nag-react agad si Tibioli. Okay, so without the shedding of the blood, there is no forgiveness. Jesus' blood replaced the Old Testament practice of animal sacrifice, serving as the ultimate price required to pay for human sins. Amen?
So, kasi yung tawag doon ay, sabi doon, take my cup. This is my new covenant to you. Kasi nung una, para mapatawad din yung kasalanan through animal, shedding of the blood. Pagdating sa Panginoon, which is the better covenant, ang sabi doon ay, ito na yung bagong covenant ko sa iyo, yung aking dugo na inalay sa iyo. Sa covenant, yung pinag-aaral namin, binigay sa amin ni na Bishop, mga pastors, si Pastor Ronald, Pastor Bailon, pati mga pastors po. Meron doon libro na covenants. At sa covenant, merong covenant na kayong dalawang party, halimbawa ako at si Bayaw Jeff, siya ay merong siyang condition na kanya at ako may condition at ilalagay namin yung sa gitna namin. And then mag-agree kami sa parehas na condition. Kung gusto ko yung condition niya, mag-agree ako and then ganun din siya and then pipirma kami. Merong covenant na ganun. Pero sa covenant ng Panginoong Hesus ay kakaiba. Amen? Sa covenant ng Panginoon, siya ang nagawa ng covenant, siya yung nagawa ng requirements at dapat ang gagawin ng Panginoon sa atin. At ang tawag doon ay kapag nilagay yun sa table, ang gagawin mo lamang or you will take it or leave it. Ang tawag doon is the will of testament. Akin nyo, parang yun ay sa mga matanda, o halimbawa, merong mayaman na matanda o mamamatay na, meron siyang kayamanan, ang tawag po doon, will of testament, dito ko ibibigay ito kay Sister Bioli. 2 milyong euro. Sabi na, yun ay ilalatag sa iyo, amen? Ito kay Pastor Ronald, dahil lingkod, 4 milyong euro. And then, ilalatag yun sa iyo, o you will, wala kang doong kondisyon, or you take it, or you leave it. Ang sasabi ng Panginoon, lahat ng nanampalataya sa Kanya, amen, ay binigyan ng buhay na walang hanggan. You will take it, or you leave it. At tayong tumanggap lahat sa Panginoon, kaya napakahalaga po ng pag-alala ng blood, sinilyuhan po yun ang dugo ni Kristo. At sabi ng Panginoon, hindi sa pamamagitan ng iyong mabubuting gawa. Kundi, ang ating po kasalanan, ang kaligtasan po ay sa pamamagitan din ng gawa. Sabi ng isang pastor, parang tricky, sa pamamagitan ng gawa, bakit pa nangyari yun? Di ba sabi doon na hindi, pero ang tanong doon, kaninong gawa? Hindi natin gawa, kundi yung ginawa ng Panginoong Hesus doon sa Kalbaryo. You have to pay the price. But sino nagbayad? Ang Panginoong Hesus. Kaya pag tinanggap mo yung bayad na yon, libre na ang pagpunta sa langit ngayon. Amen? Kasi bayad na, amen? And palakpakan natin ang Panginoon. Yung celebrate natin mamaya sa Panginoon. Hallelujah. Now, and redemption. The shedding of His blood symbolized the buying back of believers from the bondage of sin, guilt, and spiritual death. Natalakay na natin. So, ibig sabihin tayo po ay tinubos na ng Panginoon. Kaya wala na dapat tayong guiltiness. Amen? Okay, and then the new covenant. During the Last Supper, Jesus referred to the cup of wine as the new covenant in my blood, signifying a new eternal agreement of grace between God and His people. Amen? So, kita natin, the will of testament, meaning ang Diyos ang nagawa ng testament. At tayo lamang i-receive lang natin yung testament na yun. Amen? Kaya po sabi doon ay, ang covenant ng Panginoon ay tatlo ang nagselyo. Ang Ama, binigay yung word na yun, ibig kina Abraham. At yun po ay sinelyuhan ng banal na dugo ng Panginoong Hesus nung siya namatay. Sinelyuhan niya lahat ng salita ng Panginoon, ang Bible. At ang sabi doon ay sinelyuhan pa din yun ng Santong Espiritu nung nireceive na silyado tayo ng Santong Espiritu. Kaya pag dumating ang Panginoong Hesus, may yung covenant na yun. Ano man ang nangyayari sa inyo, may gusto sana akong i-illustrate. Okay. Mamaya na lang. Now, spiritual cleansing it is believed that the blood purifies the conscience and cleanses individuals from all unrighteousness, removing the barrier that separates people from holy God. Kaya tayo kapag tumanggap tayo sa Panginoon, sabi doon, binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. So yung ating ginagawa, halimbawa, di ba tayo may mga anak din or naging anak tayo. Meron tayong mga ginawa na foul. Merong hindi maganda tayong ginawa. Yun ba'y naalis na yung karapatan mo na ikay maging anak? Hindi, amen? Kahit pa na paano yung anak mo pa rin yan, physically, amen? Sa atin din, sometimes, once nakakasala din tayo. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na tayo anak ng Diyos, amen? Pero merong kasalanan talaga, nagbubulid yun sa kapahamakan. Amen? Hindi po natin tinuturo yung once saved, always saved. Wala pong ganon, amen? Marami pong parable ang Panginoon para doon. Amen? The 10 virgins, speaking to the church.
Pero yung 5 foolish na iwanan sa labas and he'll knock the door and then doon sila napapunta saan. Hindi magandang kalalagayan. And then marami pa. Now, because the church was fractured and threatening a sacred ordinance like a selfish meal, Paul warned them about eating and drinking in an unworthy manner. Dito ay parang literal na sinasabi ng Panginoon, unworthy manner ang inyong pagkain dahil una-unahan kayo. Dito na speaking to the church, kapag tayo ay nagbabangayan at tayo tuloy ang pagkain ng Holy Communion, ang sabi doon, ang tawag po doon ay unworthy manner. Yung manner mo hindi tama sa harap ng Panginoon. Sabihin mo nga, manner. Amen. Kaya po tayo ngayon, iibahin na natin yung manner natin sa kapatid natin. Say amen. Nakatawa na tayo, amen. Lahat babatiin natin, amen. Okay lang yung paminsan, pupunta yung kapatid mo, no? Siyempre, may iniisip. Huwag nyo naman agad nasa sungit naman ito. Walang manner. Hindi ganoon. Siyempre, nadaan nyo. Pero tayo, yung mga personal natin, alsin na natin as we proceed sa Holy Communion mamaya. No? Now, so kaya sabi doon, spiritual, malapit na po akong matapos. Spiritual reflection. Anong ating spiritual reflection? Taking a moment to personally confess sin and humbly reflect on the grace given through Jesus Christ, broken body, and shed blood. Yan ang gagawin natin, personal. Amen? Baka naman nakakuha ng tinapay. Ang inisip mo, ako rin katabi kong ari. Kita ko rin kahapon. Hindi ganoon, amen? Ang pagtanggap ng tinapay is very personal. Sabihin mo nga, personal. Sabi doon, suriin mo ang iyong sarili. Hindi sinabi doon, suriin mo yung iyong katabi. Huwag mo susuriin mama yung unworthy manner yun. Ano? Sabi mo nga, unworthy manner. Mamaya, walang gano'n na manner, ha? So, sabi doon, suriin mo ang iyong sarili. Sabi doon, taking a moment to personally confess sin and humbly reflect on the grace given through Jesus' broken body and a shed blood. Palalimin mo ng palalimin yung meaning sa iyo ng ginawa ng Panginoong Hesus. Amen? And, ang sabi doon ay relational unity, yung sunod. Relational. Bakit kasama lagi relational? Church. Ang sabi doon ay, ensuring that you are honoring the body of Christ. Sino ang body of Christ? Tayong lahat. Amen? Honoring. Yung word honoring. Sabi doon ay, ensuring that you are honoring the body of Christ, not just His physical sacrifice, but also the community of believers by treating or treat others fairly and resolving division. Okay lang po tayo sa Facebook at pag nalabas, may kanya-kanya tayong divided na grupo. Pero hindi po yun ang binabagit po ito, yung division na, ay kami tagasunod ni Pastor Bailon o tagasunod kami ni Pastor Ronald. Walang ganon. Lahat tayo, kapag isa tayo, say amen. Normal yun, may mga kaibigan kayo mas malapit. Siyempre, laging katabi mo. Amen. Normal yun. Halimbawa, normal na nangyayari dahil nagiging set up. Pero yung word po din ng division ay may kanya-kanya silang lakad. Hindi sila nagrespetuhan. Pero dito naman hindi ganoon. Amen? Manner. Amen. So, tinatawagan ko po ang ating ang worship team. Awitin natin yung banal mong tahanan habang natin mamaya. And conclusion, kaya sabi doon ay, suriin mo, kapag ikaw ay lalapit sa Panginoon, kukuha ka ng Holy Communion, sabi po doon ay, suriin mo ang iyong sarili. Ngayon, susuriin natin ang ating sarili. Amen? Titingnan natin ang ating sarili sa harap ng Panginoon, sa tinapay, which is the body of Christ, and then sa tinapay, doon, kamusta kaya ako sa community ng Panginoon as body of Christ? Amen? Mayroon pa ba akong iniiwasan? Mayroon pa ba akong hindi pinapansin? Mayroon pa ba akong hindi... lagi kong tinatopic kapag nagchichismisa kami, laging topics, laging negative. Marahil hindi tama yung pag-handle ko ng tinapay. Mamaya hawakan natin, Lord. Gusto kong i-absorb ito ngayon. Gusto ko i-recognize, kapatid ko pala yun, katawan ko. Meron ba kayong sarili na gusto nyo saktan ang sarili nyo? Sinusuntok nyo ang sarili nyo. Dahil kapag ginagawa nyo, sabi doon, ang magkasala sa sarili, amen? Ay nagkakasala ka sa katawan ni Kristo. Pag bumalik pa uli kayo sa Corinthians, pag binasa nyo ang 1 Corinthians 3:9 and 1 Corinthians 6:9, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit? Personal yung una, which will dwell in you. Personal body. And pagdating sa 6:9 or 19, did you not know na lahat tayo ay katawan ni Kristo?
personal and general, tayo lahat, tayo ay binili ng katawan ng Panginoong Hesus. Very powerful po ang Corinthians. Dahil ang Corinthians, they are very gifted. Pagka kayo lumampas na ng 12, they are very gifted. And kaya doon yung word na sabi doon ay, knowledge puff up, but love edifies. Kaya sabi ng Panginoon, mas gusto ko, prefer ko na love. You love one another. Sabi doon ay, knowledge puff up, magyayabang ka, parang mas malaki ako sa iyo. Pero sabi, but love edifies. Lagi mong inaano yung sarili, yung mga kapatid mo. Kaya gusto ko yung sabi ni Jeff, hanggang ngayon nag-rema sa akin. Tinawag tayo lahat ng servant ng Panginoon. At ang isang sabi ni Jeff bilang servant, ang servant kasi wala siyang karapatang magreklamo. Kahit pagod na siya, meron siyang compete, tuloy pa rin siya. Because alam niya, he is a servant. Parang sa amo natin, pagod ka na. Sabi ni Senyor Mari, linisin daw, linis pa rin. Because you know that you are the servant of God. Kaya pagdating natin sa langit, hindi naman sinabi, welcome, manager ko. Sabi ng Panginoon, welcome my good and faithful servant. Amen? And then sabi doon, the Holy Communion is not to condemn sinners. Amen? Hindi tayo kinokondemn para wag tayo mag-take. Amen? But sabi doon, the Holy Communion is the possibility for sinners to restore his relationship with God and the church, his body, through repentance. And Lord, forgive me. Sometimes, natating tayo dito nangyayari, meron tayong nagkakasalanan sa Panginoon. We do not know kung ano yung pinaglalabanan natin sa buhay. Sometimes, nai-iskapa natin. Or yung ating, sabi natin yung mga bagay na personal na hindi natin ma-meet. And sometimes, nami-meet natin sa ibang bagay and then nagiging kasalanan. And hindi natin alam. Kaya sabi ng Panginoon kaya ngayong dugo, naalala ko si Peter, nung huhugasan ng Panginoon, before last suffering, sabi niya, Lord, malinis na yung paa ko. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Kung hindi ko lilinisan ang paa mo, wala kang bahagi sa akin. Kaya sabi ni Peter, no Lord, ligawan mo na ako. Sabi no, ang dilinis ko. Ano ibig sabihin nun? Even the last supper, the cup. Kung sinasabi mong malinis ka sa harap na walang kabahagi sa iyo. Pero kahit pastor ka na, ano mang narating mo sa buhay, kahit ikaw na ang pinakamabait sa atin lahat, kailangan mo man ng dugo ni Kristo. You have to be a part of it. And do not judge your brothers because it's your body. Amen? And then sabi doon ay, sabi doon ng 1 Peter 10:6, Corinthians 10:6, is not the cup of thanksgiving for which we give thanks, a participation in the blood of Christ. Magpapartake ulit tayo sa blood of Christ. Amen? We need the mercy of Christ. Amen? As long as nire-receive mo sa mataas na level ang grace ng Panginoon, kayang-kaya mo pong ibigay yun sa iyong kapwa. Ang dali mo magpasensya. Ang dali mo magtimpi because you are participating. And it is not the bread that we break, a participation in the body of Christ. Sabi din, ang tinapay, pag tinas mo yun, nagpa-participate tayo sa body of Christ. You were the participation. Amen? Simple illustration, example, August, meron tayong water baptism, meron tayong ginagawang family, church together as a family. Kami meron din kaming nilagay na date para i-celebrate yung aming family. But as I know na tayo ay katawan ni Kristo, I have to support doon. And then gagawin din namin yung personal thing namin. As long as we recognize, mababago yung ating mindset. Kaya po tayo lahat, body of Christ. Kapag may gawain ang church, participate. Amen? And then kapag tayo ginagawa natin yun, nagpa-participate tayo sa ginawa ng Panginoon. Ilalagay po natin pakilagay po ng ating Holy Communion. And pangungunahan muna tayo ng panalangin. Si Pastor Ronald, mananalangin po sila sa cup. Sa bread muna pala ang una. And then si Pastor Bailon naman po ang mananalangin sa cup. Nag-represent ng dugo ni Kristo. So tayo po ay tumayo. Hallelujah. Natawagan po si Pastor Ronald. I want you to give time to reflect and to memory. Makipagkaisa tayo sa Panginoon as we partake the Holy Communion. Pastor Ronald.